Good morning mga idol, time check tayo at 2:29 AM ng madaling araw. So ngayon mga idol ay pupunta kami ng Albay. Dito ako ngayon simula sa Antipolo. Sa puntong ito nga mga idol ay inaantay ko pa ang aking kasama. So ito na siya. Let's go. So good morning mga idol sa mga gising na. So napakatahimik po ng kalsada ngayon Halos kami lang talaga. So okay. So ngayon po masusubok dito yung tatag natin sa adventure sa ating riding journey dito sa biyahe natin sa Bicol. So hindi to Bicol Loop, di naman kami sumali, pero parehas lang din to, pa-Albay lang din kasi to. So start kami dito sa Antipolo to Albay. So okay, let's go. Time check mga idol, alas 3 na ng madaling araw. Dito kami sa may Pililya. Buti na lang mga idol malakas yung ilaw ko, nakapagpakabit na ako ng ilaw. So medyo maganda yung natin ngayon kasi maliwanag. Lalo sa mga ganito probinsya talagang madilim, di ba? So kailangan natin na isang malakas na ilaw. Sinilip ko yung kasama ko. Tingnan namin ngayon kung anong oras kami makarating ng Albay. So itong rides namin ngayon ay balikan lang So mamayang hapon, mga alas 5 babalik na rin kami ng Antipolo. Kasama ko isa, Pasig yun. So baka siguro possible yan, makarating kami yan mga alas 11 or alas 12 ng gabi kasi hindi naman kami nagpapatakbo nga ng mabilis gawa nga nung ganito. So panigurado tayo dahil madaling araw pa kahit nasabihin na walang traffic dito. So maganda pa rin yung maging defensive tayo lalo sa mga lugar na hindi naman natin kabisado. So okay mga idol nandito na tayo ngayon sa may Kalayaan, lapit sa Paete, Laguna. So yun, ang sunod na bayan nito na aming maano ay Pagsanghan, Laguna. Tapos ang sumunod Kabinti. So napapansin nyo yung aking mga idol ay chill rides lang kasi madaling araw 96, bihira lang pumalo ng 100 dahil nga madilim. So kahit gaano kalakas yung ilaw natin, siyempre considered na madilim yan gawa nga ng madaling araw pa, di ba? So konting ingat lang, lalay lang kasi sa mga ganito, di ba? Minsan kasi biglang may tumawid may mga aso. Kailangan makita natin yung mga tumatawid. So dito kasi ang iba dito medyo accident prone din. Okay, kunting alalay kasi ngayon lang ako ulit nakadaan dito. So mga ilang buwan na rin baka kasi mayroong mga binabago sa highway o may mga binubutas. So baka mabulaga tayo kaya alalay lang. Ayun yung kasama ko si Arts Moto, nasa unahan siya. So susundan ko lang siya, hindi pa niya kasi kabisado dito. Hindi pa niya kabisado ang lugar na to. Pero syempre sabi ko naman sa kanya, gagayad ko siya, yan. Sundan ko lang siya pagka sa tuwid kasi gusto rin niya mag-enjoy. So okay mga idol update na lang ako mamaya kung saan anong oras kami abutan ng liwanag Sige, let's go. Nandito na kami ngayon sa Lumban, Laguna So napakatahimik pala ng lugar na to lalo ngayon sa madaling araw. So ingat-ingat lang po talaga mga idol. So dito na kami sa diversion road papunta Lucena. Lapad na kalsada dito. Gagandahan pa dahil maraming street lights. So ito na yung boundary ng Lucena. Lucena na tayo. Ganda pala dito. Mas maraming street lights dito. Mas maliwanag dito sa gabi kasi bumalik kami dahil napabayan ang daan namin, medyo malayo yun. Doon na sa lagpas sa tulay ang daan. So dito dire-diretso lang talaga, walang problema. Tas lapad pa ng kalsada. Compare mo doon sa bayan, daan 2 lanes lang doon, tapos makipot yung kalsada, kami pang kurbada. So ito dire-diretso lang talaga. So dyan sa unahan mayroon kaming paboritong tambayan dyan ng aking barkada di lang siya nakasama ngayon kasi wala siyang budget dahil lumipat nga siya ng trabaho. May paborito kaming tambayan na tulay dito. Pagka kami dumaan dito. So shoutout sa lahat ng gising na mga idol So good morning sa inyo lahat. Kami nasa biyahe pa ngayon at papuntang Albay. Kita nyo naman ganda ng kalsada talaga. Ewan ko lang kung pwede dumaan dito yung mga bus diversion road, yung galing probinsya puntang Maynila. Ito na yung tulay na paborito namin Itong tulay na to.
Paboritong tambayan namin to talaga. So dito na tayo, madilim. Okay mga idol, dito na tayo sa may Bundok Peninsula. So yun yung isang daanan doon mga idol, no, sa kabila pa San Andres, Quezon. So dito naman tayo paakyat ng zigzag road sa Pagbilao, Quezon, boundary ng Atimunan. So ito yung nasundan natin ngayon, puro long vehicle. So dito naman sila sa kabila dadaan mga idol, no, sa main road. Tayo shortcut tayo dito sa may Bitukang Manok kasi ano dyan kakanan tayo dito, kakanan. So di natin sila mga overtikan, gawang anong konbuyan talaga yan. Tsaka mahirap yung daanan na yan dyan, no. So kanan na ako dito, ito yung daanan sa papuntang Bitukang Manok. So dyan lang sa unahan makikita natin yan ng zigzag road. Ito na po yung pinakaingatan natin na ayaw nating magkakamali dahil bangin po dyan. So papasok tayo Quezon Protected Landscape na tayo mga idol, no. Kapasok na tayo dito. Ano pa lang, 4:48, mag alas 5 pa lang. Dilim dito. So ito na mga idol, nakapasok na kami dito sa may zigzag road. So hindi pa to bungad pa lang to, bungad. Nasa bungad pa lang tayo mga idol So yun na yan, yung nakikita natin. Andito na tayo, yan Quezon, ayan. Zigzag road na to, yun. Tindi. So pasensya na po, wala po kami maiabot ngayon, wala pang barya, maaga pa. So andito na tayo sa may taas. So madilim pa tayo nakadaan dito. First time ko dumaan dito ng madilim. So di natin makita yung sa baba, no. Ang kasama ko si Ards ay nasa baba pa. So antay-antayin ko dito sa taas. Okay mga idol, dito sakop na to ng Atimunan, So napansin nyo mga idol, napakaraming kahoy, no. Protected landscape kasi to, lugar na to. Bawal magputol dito ng kahoy. So ang ganda, no. Pansin nyo mga idol, puro gubat. So mag alas 5 na. So sakto-sakto nakasampa na tayo dito sa Atimunan, Quezon, alas 5. Sigsag talaga, sigsag. Pababa na tayo. Grabe lang ang ano dito, rough road. Butas-butas ang kalsada. Lamig dito, dami kasing kahoy. Yan ang kagandahan pagka maraming kahoy na nakapalibot. Lalo dito sa ating mga dinadaanan ngayon, napakaganda. Ingat-ingat lang kasi baka mayroong sawa na dumadaan, tumatawid. Dahil nga malaking kabundukan talaga to dito sa may Atimunan, Quezon. So marami nga ang nagsasabi na nakakatakot daw talaga ang lugar na to, lalo sa gabi. So talagang sinisilip ko talaga mga idol, kung baka may biglang sumipot, sinisipatan ko talaga ang kabila, ang gilid, baka bigla akong mabulaga at mayroon talagang sumisilip, magkatotoo ang sinasabi nila. So dito na tayo sa National Road, kakanan tayo dito. Ito na yung kalsada na going Bicol. 5:12 ng umaga. So good morning. Good morning mga kamotor, mga idol. So siguro nasa mga kalahati na tayo. Ay naka parang ano dito, parang umulan dito. Hindi ko alam kung basa o aspalto. Baka yung aspalto tapal. Sa palagay ko nga mga idol, tapal na aspalto to, kailangan rigurado pa rin. Malis kami dyan ng 2:20 sa Antipolo. So mag alas 5 na ngayon. So kahit papano nandito na rin naman kami sa Quezon, province. So ingat-ingat lang dahil kakaiba talaga ang butas ng mga kalsada dito. So kalalaki kasi ng mga kasabayan namin ng mga sasakyan, kaya siguro ang bilis din nasira ng kalsada. Maalon yung kalsada. Grabe ang lubak dito sa lugar na to. Isipin nyo yan mga idol, kumakanto, napakadelikado. Grabe ang kalsada na yon. Hindi pa na repair. Siguro dahil nga napakarami nga ring dumadaan dito na mga provincial, na buses at saka mga tracking dumaan, kaya ganito ang sitwasyon ng kalsada.
Kaya talagang ingat lalo sa mga naka-lowered, no, na mga motor o kaya sasakyan. Sigurado, delikado yun mga idol. Gawa nga anong napakababa. Siguro kung sa motor, laglag yung pangilalim. Kasi sasayad yun eh. Tapos pag sa apat naman ng gulong, palagay ko bumper. So alalay lang tayo mga idol, no? Gawa nga nung sa mga lugar na to talaga ay grabe, ang dami talagang uka-uka sa kalsada. Mahirap rin kasi reparin to kasi kagaya nito, 2 lanes lang naman to. So alam ko walang ibang daanan dito eh na papuntang Bicol, kundi ito lang. Kaya mahirap talaga pagka nag-repair nito. Talagang mag-traffic talaga dito sa area na to. Okay lang kung ganito naka-apat na itong unahan, 4 na linya na. So pwede na to. Tindi na rough road. Ito, ongoing ang construction dito sa area na to. Kaya pinapaganda naman nila. Tapos mayroon na rin silang mga barrier, no, sa gilid. Tapos naka-reflector. Kaya mainam sa mga dumadaan sa gabi kasi mabilis lang makita. Yan, magandang idea yan. Lalo sa mga ganito kagaya nito probinsya, kasi hindi naman lahat nakalagay ang baga, hindi lahat na daanan dito ay may mga street lights, no? Hindi kagaya sa Metro Manila. So importante yung ganun na may mga barrier, na may mga reflector para at least madali makita. Malaking tulong yun sa mga biyahero na kagaya namin, biyahero, saka yung mga trucking, mga bus na bumabiyahe sa probinsya. So malaking tulong yun para sa mga driver, no, para mabilis lang makita. So minsan kasi di natin namalayan, nalaglag na pala tayo sa gilid. Grabe ang lubak dun. Welcome to Atimunan. Ayun, to Bicol, Atimunan. So kakanan tayo dito, ito na yung direction papuntang Bicol. Okay mga idol, update na lang. Thank you. Dagat na dagat na. Good morning. So first time na maibiyahe ko tong aking Versys na 650, dito sa Bicol. Hanggang Albay lang muna kami ngayon. Maganda sana kung diretso doon sa Sorsogon kasi taga roon naman yung asawa ko. Kaya lang balikan lang kasi ang kasama ko dahil siya bukas may pasok. Ako walang problema sa akin, pero yung kasama ko kasi may pasok siya, kaya balikan lang. So mamayang gabi babalik kami. Kahit pa paano dito medyo naayos na rin dito yung kalsada. Wow. Wow, ang ganda ng dagat, dagat na. 2 bar pa lang ang nabawas sa aking gas. Medyo matipid yung aking Versys ngayon. Ibang klase dito, yan dahil sa bigat nga kasi ng mga sasakyan na dumadaan dito, dahil napakalaki nga, nasira yung kalsada, parang napitpit na lata. Parang lata na pinipitpit. Hindi naman lahat, pero yung mga na-asphalt nasira. Update ko na lang kayo mamaya pagdating namin doon sa Skyline Mayun. Okay, welcome to Plaridel. Dito tayo sa bayan ng Plaridel, sa Quezon pa rin. Akala ko Calauag na ang sumunod doon, Plaridel pa pala. So magmabagal lang ako dahil wala pa yung aking kasama mga idol, Di pa nakasunod dahil nga merong 4 na mga trailer doon na nasundan namin, di pa siya nakalusot. So dito antay-antayin ko na lang siya. So yun na ang kasama ko, si Ards Moto, umataw. Nauna na sa akin, so susundan ko na lang siya kasi alam ko magpapahinga kami doon sa may Gumaka, So ito na mga idol, let's go. Antulin rin ang mga tinwheeler dito, matindi magpatakbo. Ayan, mga malalayo talagang biyahe niyan. Madalas yan Cebu, Mindanao, tatawid pa sila sa Matnog Port. Grabe ang lubak. So ingat lang talaga tayo dito, kasi dami din talagang lubak dahil nga sa laki ng mga sasakyan na dumadaan. So tayo na lang po ang mag-adjust. Talagang napaka-delikado. Medyo maliwanag-liwanag na ng konti. So medyo nasanagan na natin yung kalangitan, medyo makulimlim pa.
Sana wag umulan, ano. So dito na nga kami sa ano to, gumaka na talaga ito. So magpapahinga kami dyan sa mga tambayan ng truckers, ano dyan. Daming tumatambay sa gilid ng karagatan. So ingat-ingat lang po kasi hindi po biro ang ating makasabayan sa daan na to, no. Puro po bus, trailer at mga truck. So napakadelikado po para sa ating mga nagmo-motorsiklo. Ganda. Tingnan niyo naman mga idol, oh. Karagatan. Ang ganda dito. Napakaganda. Lupit. Tambayan ng mga truckers. So ito na nga mga idol, ano, nakita ko na yung karagatan. So itong bakante na to, dito kami magtatambay muna at magkakapi ng aking partner in ride, no, si Ards Moto. Okay idol. Ganda, oh. Vitamin C. Kasama ko yung partner ko na si Ards Moto. Shout out. Pa-like and follow na rin mga idol, no, sa lahat po ng makapanood sa aming video. Sana supportahan nyo kami mga idol sa aming journey, ano. Ito Antipolo to Albay sa may Skyline Mayon. Sarap sana kung may kape. Oo nga pala. May kapehan doon. Okay mga idol, let's go. So punasan ko muna ang lens na aking helmet dahil ang daming akam. Linis muna tayo ng mukha mga idol. Kasi malaming mga mga arpok sa daan. Ito na nga kamit mga idol, nakapagkapi na. Yun, muntik pa nalaglag yung aking kasama na si Ards Moto. Ingat idol. So ang sarap talaga humigop ng kape lalo sa ganitong umaga, ano. Syempre hindi natin maiwasan mag-picture muna tayo mga idol lalo sa ganitong biyahe, ano. So okay mga idol, no, see you in the next ride. Bye bye mga idol, ride safe.